Ayun na, dumadaan na tayo sa may gilid mismo ng dagat, oh. White sand na. Ang ganda dito. Oh. Ang bayan ng Dasol ay isang ikatatlo na klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan sa Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 31,355 sa may 7,586 na kabahayan. Ang Dasol ay tanyag na bayan sa paggawa ng komersyal na asin o tahanan ng kalidad na asin. Ito ay nahahati sa 18 barangay. Isa sa mga ito ang Barangay Tambobong at Osmeña, na kilala rin sa kanilang magagandang beach, mapino na may puting buhangin at malinis na tubig ng karagatan. Para siyang Little Boracay. Kaya samahan niyo ako muli sa panibagong paglalakbay. Mula Pampanga ay magmomotor tayo sa lalawigan ng Pangasinan. Maliligo tayo sa kanilang malinis na karagatan na may puting buhangin sa Tambobong White Beach, Dasol, Pangasinan. Let's go! Napaligo dito, walang alon. Nadali kita sa malalim. Parang ito yung yung low budget na Boracay. Today is April 13, ayan, 10:49 in the evening. So as you can see, ayan, meron tayong unit dito. So pinadala ni Bluetti, ayan. Tingnan natin kung anong laman ng box ito. Tapos dito, mababasa natin portable power station. And guys, ito po yung pinaka laman niya. Itong portable power station. And guys, meron siyang 25 volts na charger. Tapos meron siyang cable para sa kung isa-charge mo siya sa solar using solar panel, AC cable. Tapos ito yung last. So itong cable na to, pwede mo siyang i-charge using car. Ayan, kung meron po kayong kotse, pwede po. Ayan, at isang mapagpalang umaga po sa inyong muli. Ngayon po ay araw ng Martes, April 16. At ang oras natin is 5:16 AM. So today po ay bibiyahe po tayong muli papuntang Pangasinan sa may Dasol. At sabi po sa ating Google Map, nasa 4 hours and 23 minutes. So 205 kilometers. At solo ride pa rin, with OBR pa rin po tayo. Sama natin si Beba Labs. Papasyalan natin ang Tambobong Beach Resorts sa may bayan po ng Dasol sa Pangasinan. Tinatawag din itong Boracay of the North dahil sa taglay nitong puting buhangin. O syempre, titignan natin yan para maranasan din natin ang maligo sa beach ng Tambobong. Mostly pag pumupunta tayo ng Pangasinan, ayan, lagi tayo sa may Bulinaw. So ayan, mag-iibang bayan naman tayo. At ayan, gusto kong magpasalamat kay Bluetti sa pagpapadala niya ng kanyang portable power station noong nakaraang araw.
So na-unbox na natin siya. Isisingit ko na lang sa ating video today. And mamaya pagdating natin sa tutuluyan natin sa may Tambobong, yan, i-explain natin siya kung para saan yung pinadalang unit ni Blue Yeti. Alright, salamat Blue Yeti sa inyong pagtitiwala na isa sa mga makakagamit ng inyong produkto. And a couple of weeks, ayan, susubukan natin siya. And gagawa tayo ng mga reviews kung gaano nga ba ka useful itong product nila na EB55. Ayan, Blue Yeti EB55. So mamaya papakita natin. And no worries na tayo sa mga biyahe natin dahil madalas, ayan, kinakapos po tayo ng battery sa ating mga camera, especially yung ating drone, dahil dalawa lang yung battery ng ating drone. Minsan ginagawa natin, naghahanap pa tayo ng karinderya or something na mapag charge ng ating mga batteries, no? Dahil yun nga, kulang yung dalawang battery para sa isang long ride. So ngayon, no worries na tayo and dala natin siya ngayon. Alright, let's go! Welcome, Santa Ignacia! Touchdown, Kamiling! Nasa Kamiling Tarlac na po tayo. Ayan, pagdiretso, papuntang Bayambang, saka Dagupan. Ayan, nung galing tayo ng Benguet, diyan tayo dumaan. Pero kakaliwa tayo ngayon, papuntang Dasol. Welcome to San Clemente. Okay guys, suminto muna tayo dito sa may ledgi ng kalsada. Ayan, dito yan sa may San Clemente, Tarlac. Paglagpas natin ng konti sa may welcome arc ng San Clemente ay suminto muna tayo dito, panandalian dito sa kalsada na kung saan, ayan, makikita natin yung kabundukan ng Aguilar, Pangasinan. Ayan, muli po ay isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga followers dyan and subscriber. Ayan, kumusta po kayo? And ayon kay Google Map, nasa 2 hours and 37 minutes pa yung magiging biyahe natin. So 11 ay 119 kilometers. So alright, let's go! Ayan, tayo po ngayon ay dumadaan sa kalsada na kung saan ay makikita po natin ng napakalaking mga kabundukan ng Pangasinan dito sa Aguilar, no? At sa ating kaliwat kanan ay puro mga kabukiran po yung makikita po natin. Napakaganda. Napakasarap sa mata ang pagmasdan etong mga ganitong klaseng mga tanawin. Talagang mapapahinto ka na lang at pagmamasdan mo talaga kung gaano kaganda ang mga kabundukan po dito sa Pangasinan. Ayan, approaching na po tayo, Pangasinan. You know? Alright, welcome Pangasinan. Ang oras natin is 7:50 AM. So, 2 oras mahigit na po tayong nagmomotor mula Pampanga. Woohoo! Grabe, napakasulit talaga. Ayan, nandito na po tayo sa bayan ng Mangatarem.
Ayan, dito yata yung kalsadang ano eh, papasok ng daang Kalikasan. Di pa tayo nakapunta doon. Pero sa nakapunta na tayo sa may daang Katutubo sa Aguilar. Ano na kayang update sa kalsada na yun, no? Oh, grabe, napakaganda talaga, oh. Solid. Dito, dahil mga bako. Tapos nag-harvest yata sila ng mga palay dito. Ayan, ito po yung kanto papasok sa daang Katutubo. Ayan. Sa mga gustong pumunta, ayan, mag-ano lang kayo. Papasokan nyo lang yung kanto na yun. Tapos meron na rin tayong vlog dyan. Ayan, ilalagay ko na lang yung link sa ating description box. Sa bayan ng Aguilar na po tayo. Ayan, Arrancada, Aguilar. Ang oras natin 8:30. Medyo malayo-layo pa, no? Nasa 92 kilometers pa. So 2 hours and 5 minutes. Ayan, pagdating dito left turn na tayo. Yung diretso na to alam ko papuntang Lingayen. Ayan. Ayan, sabi dito 100 Highlands, Dagupan City. Ayan, dito po. Driving safely, arrive home alive. Yes sir. Oh, yan ang bundok, oh. Parang nakakalbo siya, no? Welcome to Labrador. Ay, grabe. Tingnan nyo naman, guys. Napakaganda. Tapos ang daming mga baka. Behind an empty space, can always tell what you're thinking, but now it ain't the same. On and on we said with us forever. You take me to the moon, you never do. Seasons of sunshine and thunderstorms, rose bushes covered in 1,000 thorns. You'll say you still love me, but that's not true. Didn't you? Eto guys, huminto tayo dito sa may boundary ng Suwal at ng Labrador. Kung mapapansin nyo dito, dito nyo makikita yung mga maraming nagtitinda ng mga seafood. Yan, pati mga dried fish. Tapos ito naman yung boundary ng Suwal. Ayan, welcome to Suwal. Bali, nagpalipat tayo ng drone para makita natin yung aerial shot. You came around to save me. Now you don't talk and I won't listen. Still like a fool I stay. And on we said it lasts forever. You take me to the moon, but you'll never do. Ito po yung Suwal Municipality. Dito makikita mong masigla yung kanilang bayan, no? Dahil daming mga mga nakapark na sasakyan at saka tricycle eh. Ayan na, paakyat na po tayo ng bundok. Makikita nyo po sa ating Google. Ayan, no? Dadaan na tayo sa mga sigsagan. Ayan na, dumadaan na po tayo sa mga liku-likong kalsada. Ayan, kasalukuyan po nating binabaybay itong kabundukan dito sa may Suwal, Pangasinan. Welcome Kawayan, Barangay Kawayan. Welcome City of Alaminos, home of 100 Islands. Ayan, marami na kayo madadaan ng mga nagtitinda ng mga dried fish. Ayan, sabi ng ating Google,
kaliwa na daw tayo. So pinapadaan tayo sa may Alaminos Bypass Road. Ayan, kaliwa na tayo dito. Sabangan Beach, Tambobong Beach. Dami pwedeng puntahan. Hindi ko lang nabasa lahat. Tapos ito, dumadaan tayo. Grabe, maganda pala yung kalsada dito. Ang kinis oh. Tapos malawak pa. Magle-left turn na po tayo dito. Ayan, sabi, Deadpool, Kabungawan Beach, left. Santa Cruz, Infanta, The Sol. So left. "46 kilometers na lang pala. 1 hour and 6 minutes. Ay, grabe. Sobrang init ng biyahe namin, guys. Kaya kung may bala kayong bumiyahe ngayong summer, ano, lalo kung nakamotor kayo, mas maganda, agahan nyo. Sobrang init, grabe. Gusto ko na makarating sa ano sa accommodation Welcome, Mabini. Sa Mabini na po tayo. Oh, mga kurbada na yun madadaanan natin pala dito grabe, napakainit. Barakbak Bridge. And kung makikita nyo guys, malapit na tayo sa mga kabundukan dito. Grabe, di na tayo masyado nakakapag-vlog. Ang init kasi. Binibilisan ko na. Hala, natumba yung puno. Natumba ba yan o ganyan talaga siya? Ganito talaga siya. Kala ko natumba Ito yata yung bayan ng Burgos. New Burgos Cockpit Arena. Tama ba? Dito yung daan. Tignan natin. Dito tayo pinapadaan ni Google First time natin dito kaya hindi natin kabisado yung daan. So yan, kaliwa tayo. Grabe, dry na dry yung lupa, no? Sobrang init kasi. Yung vibes nung daan na to parang dumadaan sa sa Tala Road. Feeling ko nasa Tarlac ako ganito yung vibes na, no? Ang daming kawayan, no? Dito medyo mapresko. Malilim dami ng puno dito. Sa highway sobrang init. Ramdam mo yung init. May nakita tayong signage na bawal daw magpalipad ng drone. Ano kayo meron dito? No drone fly zone daw Nangyari sa kalsada dito, puro biyak. Mukhang di naman siya dinadaanan ng mga truck. Welcome Sapa Grande. May bagong daan doon, saan kaya papunta yun, Nandito medyo maayos-ayos na yung kalsada, pero mag-ipot lang. Tignan nyo yung mga puno guys, hindi na kulay green sobrang init lalagas yung mga dahon nila Namiss ko tuloy sa Benguet. Sa Benguet ang lamig may mga baka tsaka kambing. Pit pit pit, padaan. Ang dami mga baka sa daan Ang bihira. Oops, huwag kayo mga habol. Grabe naman yun, pinabayaan ng mga baka nila. Delicage yun, delicage. Dang, pag nakita yung dalawang baka, anong sinasabi nila sa isa't isa? Hindi. Cow ba yan? Welcomes you to Kabungawan Beach, Pato Beach. Dami.
Ayun, kung makikita talaga natin, dry na dry yung mga lupa dito. Sobrang init kasi. Pati damo, di na nabubuhay di na nakaka-survive. Ano? Tuyong-tuyo yung mga damo. Ay, sarap ng lilim. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the... And welcome to Kabungawan Beach. Saan po yung Tambobong, sir? Dito. Diretso lang po dito. Siguro yung magbabayad kanina, yung mga papunta ng Kabungawan Beach. Iba rin siguro yung naniningil ng environmental fee dito sa may Tambobong. Ayan, 4.2 kilometers, 11 minutes. Ayun yung dagat. Ayun yung dagat, oh. May rough road pala dito. Ba yung daan? Pero sabi naman ni kuya kanina, diretso Mali pala tayo na nadaanan. Lahat pala nung nag-alaminos tayo dito. Tas dito. Ayan, dito dapat. Mali yung binigay ni Google kanina. Hindi ko alam kung shortcut yung binigay o. Kasi alam ko wala ka naman dadaan na rough road talaga dito Ay nako Google, ni-scam mo kami. Ni-scam mo kami Google. Saan mo kami dinala? Haba pa naman ng rough road Nadali din siguro sa Google yung naka 4 wheels Ang bihirang Google yan. Siguro yung pinasokan natin kanto kanina yung maliit. Dapat siguro dumiretso tayo dun. Yan, pagdating dito sementado na. Nadali din siguro sa Google to. Itong kasabay nating sasakyan. Ayan, after natin dumaan sa may rough road, ayan, medyo magandang kalsada na, hindi nadaanan natin ngayon. Ayan, dito siguro magbabayad ng environmental fee. Tambobong po? Bali may environmental fee sir, 10 30 per head. per head? 30 per head. Ayan, may nakalagay po dito, please stop mandatory payment of environmental fee. So magbabayad po tayo ng environmental fee na 30 pesos each. Pagdating dito, ang ganda ng kalsada I still recall the first time I saw you
I was so nervous to talk. Ayan guys, bali may nakita tayong dagat sa mismong kalsada. Ayan, ito yung kalsada. Tapos nakita natin to. Pinark lang natin yung motor natin dito. Ayan. Titignan lang natin. Pinalipad ko yung drone natin, ang ganda eh. Ayan, tapos merong ano dito, merong dalawang kubo. Hindi ko lang alam kung pinaparent nila ito o may nagbabantay dito para ano. Tapos ayun yung nakita natin sa drone shot, yung rock formation. Bruises and broken heart, numbed all the pain. Ayan o, ang ganda. Show me how to heal. White sand din siya oh. Actually kahit dito lang pwede ka na makaligo eh. Ganda. Broken anymore. Approve. Ayan guys, bali yung napili pala nating resorts yung Sandcastle Beach sa may Tambobong. Kung nagtingin-tingin kasi kami sa Facebook, yun lang yung medyo mura eh. Gusto sana namin sa may Osmeña. Alam, mahal. Di afford ng budget namin. Pero try nating maghanap-hanapan ng iba. Kasi sa Facebook kasi limited lang yung mga nakikita mo. Ayun, 2.9 kilometers ayon kay Google. Disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, and numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Ayun na, dumadaan na tayo sa may gilid mismo ng dagat oh. White sand nga. Ang ganda dito. Oh. I used to be afraid until I met you. I was insecure, caught up in the pain, but you showed me. Dasal na to. Oh, ganda. Linis. Dito banda malinis. Bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and I Kasi yung dagat nila dito walang alon. don't Hindi mo alon eh. broken anymore. Numbed all the pain. Show me how to heal, and now And guys, ito yung nakita namin sa Facebook, itong Tambobong Sandcastle Beach Resorts. So dito yung accommodation nila, tas dito yung dagat. Tas yung dagat nila okay din oh, malinis. Walang masyadong ano, yung seaweed ba yan? Tsaka mga bato, wala akong nakikita. Tas tahimik lang yung tubig. So yun, bago tayo mag-inquire dito, tingnan muna natin yung ano, Osmeña. Baka mas may maganda doon at may makita tayong medyo mura. Kung wala, balik tayo doon sa may Sandcastle. Para sa ano, Bicol Boracay. Puro patarik yung mga daan dito sa ano, papuntang Osmeña. Ayan guys, ito yung Osmeña Point.
Ito guys, andito po kami sa may Osmeña. So sisilipin natin yung beach nila dito. Kung katulad siya nung Sandcastle. Ayan guys, ito yung beach ng ano, ng Osmeña. Osmeña Point. Malinis din yung mga ano nila, oh. Dalampasigan nila. Tsaka puting-puti yung ano, buhangin. Para siyang ano, Little Boracay. Hanggang dun, oh. Yun, hanggang dun. Ayan, kung maganda, maganda siya. Wala tayong masabi. At least may idea na tayo kung ano yung itsura ng beach dito, di ba? Malay natin sa susunod makabalik tayo. So sa ngayon siguro sa ano muna tayo, sa may Sandcastle. Tapos ang kinagandaan dito sa may Osmeña Point, ayan, malawak yan. Malawak siya. Pati yung beach nila, ang lawak. Hanggang dun. Bali sa kanya lahat. Kaya lang ang problema, yung pinaka lowest price nila na pang couple, Kubo 3.5, no aircon pa yun. Tsaka ang budget lang natin is 2,000 sa accommodation. So sa may Sandcastle, ayan, meron silang 2,000 with aircon na yun. So at least nakita natin kung anong itsura nya, para sa susunod na makabalik tayo, alam na natin yung itsura. Maganda siya, talagang babalikan mo talaga. Ayan guys, bali bumalik tayo dito sa may Tambobong White Castle Beach Resorts. So inquire lang tayo. Nakapag-inquire na rin kami sa page. Meron silang 2,000 na room with aircon. Ayan, ang oras pala natin is 12:57. So ilang oras ba tayong bumiyahe? Bali 8 hours tayong bumiyahe mula Arayat. So kasama na din yung ano, yung pahinga, stopover, tsaka yung pagpapalipad natin ng drone. Tapos ang total na tinakbo natin is 236.6 kilometers. Nakakyatan natin yung mga gamit natin, ayan, sa may taas. At nakapagpahinga na rin ng konti. So hindi pa kami nagla-lunch. Anong oras na? Hanggang alas 2 na. 1:50. So yun, dun kami dun yung kinuha naming room. So mamaya ipapakita natin kung ano yung itsura ng room natin. So sa ngayon, hanap muna tayo ng ng canteen. Kanina pumunta tayo sa may Osmeña, may nadaanan tayo. So malapit lang. And then hanap na rin tayo ng pagkain natin para mamaya yung lulutuin natin. Alright, let's go. Guys, kain na tayo. Bali ito pala yung mga binili natin pagkain. Ano, si OBR, hindi niya matiis. Kumain na. Pala yung pinamili natin, yan. Pagkita ko lang. Sili. Kakain na lang tayo sili. Wala tayong pambili ng ulam. Sili na lang. Yan, bigas. Tapos kape, yan. Tapos mga pangsahog. Yan ang puro sili na lang. Crispy fry. Siyempre, hindi mawala yung pang prito. Buka, sausawan natin. Ayan. Bumili tayo kanina ng ano. Buti na lang nakabita tayo ng pusit. Sobrang mura guys. Nasa 150 lang. Ayun, lalaki. 1 kilo, 150. Yan. Diba ang laki? Solve ka na sa 1 kilo eh. So bago natin i-rep siyempre lilinisin muna natin. Mamaya magluluto tayo ng noodles. Yung Korean noodles, ramen. Lalagyan natin ng pusit, tsaka yung pechay bagyo. Tama ba? Pechay bagyo. Tapos ganito karami guys, so ayan o. Oh, diba? Tapos ito, ang lagi nito. Sarap sana ito, inihaw, no? Tapos yung tira natin, pang prito natin bukas.
Ginagawa natin calamares. Tapos, ito pala yung kitchen nila. Ayan. Dalawa yung lutuan. Tapos, meron pa dito. Tapos, merong rep. Ayan. Kung meron kayong mga fresh na binili na pagkain, mga meat, isda, ayan, pwede nyo pong ilagay dito. Ayan, narep na natin yung mga pagkain natin. Tapos, nalinis na natin yung mga pusit. Mamaya, magluluto tayo sa ating dinner. Tapos, ayan, dyan tayo naka-stay yan. May second floor. Tara, pagkita natin yung loob. Tapos ang maganda dito, meron siyang rooftop. Tapos yung mga room nyo, merong mga terrace. Ayan. Tapos yung rooftop, yan po kayo aakyat. Tapos ito yung mga room. Bali 3 room yung nandirito. So ito yung room natin, yung pinaka dulo. Ayan, ito po yung ating room. Maliit lang pero maganda. Ayan. Actually ano to, pang 4 packs. Meron pa kasi siyang extra bed sa ibaba. Pero pwede rin namang pang couple lang. Tapos ito yung CR. Ayan. Linis na CR nila. Tapos meron pang heater, oh. Tapos ito yung mga gamit natin. Tapos dito, meron ding terrace dito. Ayan. Paglabas mo, ayan, tanong mo na yung dagat. Ayun lang yung dagat, oh. Tapos ito yung kalsada. Tapos ayun yung motor natin, si AJ Clicky. Nandito po tayo sa may harapan ng ating room. Ayan. Tapos sa kabilang, sa left side, ayan, makikita na natin yung karagatan. Ayan, tingnan natin. Maganda dito, wala siyang panghilang. Napaka-peaceful ng dagat. Sama siyang karong-karong. Ano? Ganda. Ayan, nandito na tayo sa mismong dagat. Ayan, maliligo tayo. Tapos napakalinaw ng tubig, oh. Ayan. Tapos ang pinagandaan dito, hindi siya masyadong mabato. Tsaka wala siyang walang alon. Tapos ma-warm ng konti yung tubig. Kaya masarap magbabad.
Ayun, maganda dito, kahit yung mga bata pwede kasi tahimik lang yung tubig. Hindi siya maalon katulad ng mga ibang beach. Tapos ito yung buhangin nila dito. Yan. Pinong-pino siya, tsaka white sand talaga. Kaya pala siya tinatawag na ano, Boracay of the North. Itong Tambobong Beach sa Dasol, Pangasinan. Dahil sa taglay nitong puti talaga yung buhangin. Hindi lang siya ganun kapino talaga. Pero masasabi mong malinis talaga yung ano, yung tubig. Try nyo subukan itong Tambobong Beach sa may Dasol. Ayan. Dati pag nagbi-beach tayo sa Gawing Pangasinan, ayan, laging takbo natin, Bulinaw eh. Pero ngayon susubukan naman natin yung mga ibang beach. Tapos yung nakita natin kanina na beach resorts din sa may Osmeña, chinek natin. Solid, talagang mapapawaw ka talaga na akala mong mini Boracay siya eh. Maligo dito walang alon. Woo! Nadal kita sa malalim. Sarap ng tubig no, medyo maligam-gam no. Ano masasabi mo sa viewers natin? Maganda. Para siyang Little Boracay. Yun. Kasi galing na ako Boracay guys. Oh, si OBR galing na sa Boracay. Tayo hindi pa eh. Hanggang tingin na lang sa picture niya. Maganda guys, puntahin nyo na guys. Kung hindi nyo pa kayang lumayo hanggang Boracay, dito muna. Diba? Para ka na rin nag-Boracay no? Lalo na dun sa Umusan. Sa kabila? Sa Osmeña no? Oh, ganda kanina. Para talaga siyang ano. Wala siyang kasamang resort. Sa kanya lang talaga yun. Yung buong yun. Bukas, try namin puntahan. Ulit. Day tour kami. Para mabidyo na. Oo. Kasi kanina, nagmamadali ka. Tsaka gusto namin magpalipad ng drone kanina. Kaya lang, nahiya kami kasi hindi mo kami nagbayad eh. Nag-inquire lang kami. Tapos sinilip na rin natin syempre yung kanilang beach. Tapos nakita nga natin ang linis, grabe, solid. Maganda dito pero mas maganda dun kasi dahil sila lang mga isa na maintain talaga nila. Maintain nila yung kalinisan no. Tapos may nakita rin tayong kanina, yung rock formation. May ganun din sa Boracay eh. Meet up ng class kasi ng beach na Boracay. Maraming beach na may rock formation din. Parang nandito na lahat sa Pangasinan. Parang ito yung yung low budget na Boracay. Tsaka maganda pumunta ng hindi weekends. Wala masyadong tao. Tulad sa amin, kami lang doon. Dun sa namin, dun sa tinuloy namin, kami lang. Tsaka kanina dun sa Osmeña, konti lang din no. Konti lang. Ganda pa ng beach. Kung naghahanap ka ng katahimikan, kapayapaan, punta ka doon. Pero pwede na rin dito. Dito kasi meron tayong nakita ang murang homestay o transient nasa 2,000 pag 2 packs. Doon kasi 3,500 kubo pa lang wala pang aircon yun. So dito yung 2,000 meron ng aircon. Pero kasi yung lugar kasi maganda. Yun kasi yung rate. Yun kasi yung babayaran mo talaga eh, yung ito kasi public public beach. So ang binabayaran lang dito yung mga accommodation. Doon kasi sa kanila talaga yun. Sila lang kaya siguro ganun yung rate. Basta bukas makikita nyo. Nag-decision siya eh. Nag-decision siya ng basta-basta no? Saan kaya lumilitaw yung dito no? Nandun sa sunset. So sa kanila sunrise. Sunrise nandun? Ako magpatutok lang dito. Check natin bukas kung Maaga kami mag-dito. saan nga ba. Maaga talaga. Maaga. Guys, narinig nyo maaga. Kanina ang usapan, kahapon pala, ang usapan 4 AM kami alis. Nakalis kami 5. Ang bagal kasi niya guys. Ang bagal niya, grabe. Yan guys, may nakita tayong jellyfish Yun. Solid. Ayan, nagmarinate po tayo ng calamares para sa almusal po natin bukas. Lagyan natin sa rep.
Tara guys, kain muna tayo. Alright. Guys, tikman natin. Mga Korean noodles, hindi talaga maalat, no? Nilagyan natin ng pusit. Ayan nga pala, bali nandito po kami sa may Dalampasigan. Ayan. Medyo madilim lang, hindi nyo makikita. Tapos, ayun yung... Saan na? Saan yung kamay ko? Ayun yung ano. Ayan, yung tinuluyan natin. Tapos, ito yung kalsada. Oh. Tapos, sa kanila rin to. Itong mga cottages na to. Ayan. Okay guys, bali ipapakilala ko lang itong ating bagong equipment na gagamitin sa ating moto adventure. Ayan. Siyempre bago yan, gusto nating magpasalamat kay Blue Yeti sa pagpapadala ng kanyang product. Ayan, maraming salamat po sa inyong tiwala. So yan, noong isang gabi ay na-unbox natin itong pinadala ni Blue Yeti. Ito yung Blue Yeti EB55. Ayan, ano nga ba itong equipment na to? Ayan, ano nga ba itong pinadala sa atin ni Blue Yeti? So, ito po ay isang portable power station. So, explain natin ng mas mabilis at mas madaling maintindihan. Hindi na natin patatagalin pa, hindi na natin pahahabaan pa. So, ang portable power station, para kang merong malaking power bank kung saan pwede mong i-charge ang inyong mga gadget, cellphone, or anything na gadget na meron po tayo. Meron siyang mga slot. So yun, mamaya papakita natin, i-demo natin kung paano i-charge ang ating mga gadget like yung mga cellphone. And hindi lang siya basta power bank. Para ka rin merong isang mini generator or portable generator na kung saan ay madadala mo kung saan mo gusto. Sabihin, meron kayong activity, outdoor activity, pwede nyo po itong dalhin dahil meron po siyang hawakan at meron lamang itong 7.5 kg. Ayan. So yes po, generator, ibig sabihin pwede nating isaksak dito yung ating mga appliances na ginagamit sa bahay like electric pan, pangluto na electric or anything na appliances na kailangan po ng kuryente. So ito po yun, ito po yung ating tinatawag na mini generator. So yan, may mga ano po yan, may mga slot din po dyan or output na kung saan i-connect natin dito or isasaksak natin dito yung ating mga appliances. So mamaya, i-demo natin yan kung paano siya gagamitin. So yan, itong EB55 natin, ayan, pwede natin siyang i-charge using the power supply. So meron po siyang kasamang power supply and yung pangalawang input, pwede mo siyang i-charge using solar or solar panel. And additionally, pwede natin siyang i-charge kung meron tayong sasakyan. And pangapat, pwede natin siyang i-charge magkasabay. Solar at saka yung power adapter na sinasaksak po natin sa ating mga outlet. So, ang tanong, gaano nga ba katagal i-charge ito? Ayan, diba? Gaano nga ba katagal? So, charge siya ayon sa kanyang specs, no? Specification. Kapag ginamit natin siya, charge natin siya using the power supply na kasama niya, so maximum 3 hours. Ganon din po sa kanyang solar. So, sa solar naman, magdidepende po yan kung gaano kainit or kalakas yung tirik ng araw. So, maximum 3 hours din po. So, ganon din po sa sasakyan, basta 12 volts. And mas mabilis. Gaya na sinabi ko kanina, pag sinabayan mo yung dalawa. Sinabay mo yung power supply tsaka yung solar. So, ibig sabihin, less than 3 hours. So, mas mabilis. So, ngayon,
proceed po tayo kung paano siya gagamitin. Siyempre, power on muna natin siya. Yun. So dito meron tayong cable, USB, tsaka USB-C. So ito pong DJI natin, ito yung kanyang battery. Yan, yung ginagamit nating camera sa pagbablog. Yan. So, red siya. So yun, low bat siya. Ginamit natin siya kanina. So, susubukan natin i-charge. So dito naman, makikita natin output. Yan, output. Ibig sabihin, pag output, dito siya maglalabas ng power na ilalagay o itatransfer sa inyong mga gadget. So, tandaan po natin yan. Magkaiba ang output tsaka sa input. Sa input, dun po tayo mag-charge o dun natin i-charge itong ating power station. Ayan, saksak natin. Yun, umilaw siya. Sabihin, mag-charge. So, ganun lang po. Kumbaga, ano lang, plug and play. Yan. Tapos, ano pa ba? Yan, yung ating drone. Bali, ito yung pinaka-charger ng ating drone. Itong ating drone kasi, hindi mo siya pwedeng i-charge sa mga power bank. So ito kasi kailangan isaksak mo siya sa 220 volts o yung sa outlet. Ayan, yung AC kung tawagin, alternating current na 220 volts. Ayan, susubukan natin siya. Ayan. And dito makikita nyo naman AC. Yung kanina, yung sa mga battery, ayan, DC, direct current. Ito AC. Ayan, saksak lang natin siya. Ayan, kunin natin yung ating battery. Ayan, ito po yung battery ng ating drone. Mapapasin nyo, palobat na dahil ginamit nga natin kanina sa ating ginawang motorcycle adventure papunta dito sa may Pangasinan. So yun, para mag-on siya, pindutin natin itong button. Ayan. Ayun. Nag-charge siya. Mga anything na appliances na gusto nating isaksak sa ating power station, i-ano nyo po siya sa AC output. So itong ating power station ay meron siyang 700 watts. Ibig sabihin kaya niya mag-supply ng 700 watts. Lahat ng appliances natin 700 below pwede natin gamitin dito. Electric fan yan. Electric fan nasa 60 to 70 watts. Tapos yung mga television natin, alam ko sa aircon, ang pinakamalakas yata, nasa 500 watts. So, ibig sabihin, pwede po siya. Ayan, ngayon pag-usapan naman natin kung gaano nga ba kahaba yung buhay ng battery nitong ating power station. So, yan, ayon sa kanyang specification, meron siyang cycle na 2,500 cycle to 80%. So, ibig sabihin, magagamit natin siya ng 2,500 times. So, ibig sabihin, 2,500 times natin siyang nalobat at na-charge. So, after nating magamit ng 2,500, ay meron ka na lamang 80% sa kanyang battery. Ibig sabihin, nabawasan lang siya ng 20%. Pero, solid pa rin yun dahil 80%. Medyo matagal-tagal pa rin yung buhay niya nun. So, yan. At additionally pala, ayan, kung mapapansin nyo sa ating LED screen, yan, dito makikita natin kung ilang percent yung kanyang battery or yung kanyang charge. Ayan, 80%, 60%, 40%, 20%. So, dito naman, ayan, makikita natin input. Halimbawa, sinaksak natin to. Diba, kinarge natin siya. So, makikita natin dito, mamomonitor natin kung ilang wattage ba yung kinukuha niya sa ating outlet. So, dito naman output, kung ilang wattage yung nilalabas niya. So, ngayon may naka-charge na battery ng drone dito sa DC output. Tsaka merong naka-charge na battery ng drone sa AC output. So, pinagsama natin yung dalawa, meron siyang total na 63 watts. So, yan. Try natin tanggalin yung isa, yung sa battery ng drone. So, yan, nabawasan po siya. Naging 9 na lang. So, ibig sabihin, itong battery ng ating DJI, meron lamang siyang 9 watts na kinukuha dito sa ating power station. Ito yung pinaka nakaka-amaze dito sa ating power station, no? Meron siyang wireless charging. So, ibig sabihin, kung ang cellphone po natin meron ganitong technology or meron ganitong specs, so pwede po tayo mag-charge. Itatap lang natin siya. So, karamihan po sa iPhone, yan, ganyan po yung kanilang specification. Yan, di ba? Solid. Charge siya. Pinatang mo lang.
Ngayon, ang tanong, gaano nga ba ito katagal gagamitin? So ayan, magbabase na tayo sa manual. So kung gagamitin natin to pang charge ng cellphone, sabi dito sa manual niya, around 40 to 50 hours. So ibig sabihin, 40 to 50 hours, dun pa lang siya malolobat kung sa cellphone sa cellphone natin siya gagamitin. Kung sa naman, LED light bulb na merong 20 watts, nasa around 20 to 30 hours. Yan, sabi dito. Pag sa television naman, na meron siyang 75 watts, magagamit mo siya around 5 to 6 hours. Yan, ganun siya solid, di ba? Tapos, electric tools, yan. Kung meron siyang 80 watts, around 5 to 6 hours. Refrigerator, ayan. Sabihin, pwede po dito yung refrigerator. Basta merong 900 watts or basta 700 watts below. Sabi naman dito, kung ang refrigerator nyo ay nasa 90 watts, around 4 to 5 hours mo siyang magagamit. And slow cooker, kung meron siyang 200 watts, around 2 to 3 hours mo siyang magagamit. So yun, ganun po katindi itong ating portable power station. Kaya kung sa bahay ninyo, madalas po ang mawalan ng kuryente, minsan di natin masabi, di ba? Tapos kailangan natin ng agarang electricity, brownout na, wala tayong magagawa. Ito po, merong solusyon dito si Bluetti. Sa atin naman, bilang isang motovlogger, minsan nagkukulangan tayo sa mga ating batteries, di ba? Nalolobat yan, siyempre ginagamit natin yan sa pagbo-vlog. So ibig sabihin, yung mga batteries na gamit natin minsan hindi sapat. So tayo sa case natin, naghahanap pa tayo ng mga karinderya or anything na pwede nating mapagsabihan na or mapakiusap na maki-charge po tayo. So yan, at sa mga katulad ko ding mahilig sa travel or mahilig sa mga mag-camping, mahilig mag-outdoor activities. Yan, baka pwede po ito sa inyo. Tapos, kano nga ba ito? Kano nga ba ito? So yun, mag-visit lang po kayo sa website ng bluettipower.ph. Tapos meron silang iba't ibang klaseng power station. Ibig sabihin, ito 700 watts, meron pang mas mataas. So alam ko, meron ako nakita nasa 2,000 watts na maximum niya. So ibig sabihin, mas solid yun, di ba? So yun, para sa akin, ito goods na to sa akin kasi ginagamit ko lang naman siya pang travel or pang moto adventure. Yan. Dahil nag-charge nga tayo ng battery. So yun, sa mga susunod nating mga motorcycle adventure, talagang susubukan natin to. Ipapakita natin or alamin natin kung gaano nga ba ka-useful itong product ni Bluetti. So yun, at kung nagustuhan niyo po itong ating product, pwede po kayong mag-search or pwede po kayong mag-visit sa kanilang website na bluettipower.ph. At ayan guys, abangan nyo po sa ating mga susunod na moto adventure ay gagamitin po natin to. Bali, ito yung bago nating kasama sa ating pag-vlog. So muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, walang sawang panonood at pag-abang sa ating mga ginagawang motorcycle adventure. Ayan, sana huwag po kayong magsawa. At kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Alright, thank you guys. Ingat po kayo palagi. Ciao. Ayun guys, nandito po tayo sa mismong beach ng Osmeña Point. Tara, lapitan natin.